Another amazing shots mga kasimangista, underwater shots ng ating mga nahuling isda ngayong araw na to. Yan, nasa bottom part na ba ito? So parang ayan, kasi sisid lang ng ating diver guys. So makikita nyo dito, yung mga naglalanguyang mostly ay yellowfin tuna guys. May halo daw na gulyasan pero konti lang. Ang majority ng isda natin ngayon na nahuli ay yellowfin tuna guys. So ayan, talaga namang nakakamangha na panoorin sa ilalim na ganito pala ang itsura na kapag sila ay nasa loob na nating lambat na sila ay naiipon na at nasisiksik dyan sa fish bag or sa ating bag portion na tinatawag sa lambat natin. So nakita nyo nga na patuloy ang paglalim ng ating diver para makuhanan yung bottom part dyan guys. Kita nyo naman at medyo nagsisikip na sila dyan at medyo bumabagal na ang langoy ng ating mga tuna dahil sa, sabi nga, ram ventilated daw itong tuna. Sabi ni Kuya Kim, yan, isang magandang informasyon yan guys, na ram ventilated itong ating tuna, kung kaya't kailangan nila makagalaw, makalangoy, na sa ganoon sila ay energized or malakas sila at nakakalangoy at nagiging buhay. Kahit sila ay enclosed, kailangan talaga nilang gumalaw ng gumalaw na sa ganon sila ay manantiling buhay. So sa pagkakataong yan guys, medyo binibira pa yan lambat natin, medyo malalim pa yan. Sa estimate ko nasa 30 to 50 or more than meters, 30 to 50 meters pa. I don't know the exact nalalim nito, pero sa nakikita ko dyan, kita nyo yung ilalim ng ating barko, yon na nandoon sa ilalim ng ating barko, natatawag natin. Ito medyo sa mid portion nito guys, kasi kita yung bottom ng ating barko, kaya medyo mababaw pa yung side na yan. So ayan, kita nyo, medyo malawak-lawak pa ang kanilang lalangoyan, medyo malalim-lalim pa, kaya medyo malalakas pa yan. Pero doon sa ilalim mismo, sa bottom part, kung saan doon naiipon yung mga patay na isda, ay makikita nyo, ayun, yung ilalim na yon, yung pinaka-ilalim na yon, doon maiipon lahat ng isda na ating sasalukin mamaya. Kung kaya nga't namamatay sila, doon na sila nasiksik, doon sila naipon, hindi na sila nakalangoy at nasuffocate na sila. So, yung side na yan yung binibira paakat. So, pag binira yan guys, ang isda maiipon dito sa left side, kung saan doon talaga yung pinaka-bag portion o yung fish bag na sinatawag. Ayan, kasi ilalim na yan, dito sa left side na to, dyan yung makikita yung mga patay na isda guys. Kaya naman, sabi ko sa inyo mga nakaraang video natin, kailangan talagang ang isda ay compact bago ito salukin para nasa ganon kada salok natin ay puno. Sinasabi natin na ang salok niyan ay 3 to 5 tons kapag punong-puno guys, yung salok natin na nakikita nyo sa mga pinopos ko. Ayan, yan ang bottom part ko sa kwan, hinahatak na rin yung paangat at nang sa ganon ay masalok yan at makarating doon sa portion na sakto lamang na hindi talaga sila totally siksik para hindi masira ang quality ng isda or hindi sila mabugbog guys. So ayan guys, ang isang magandang kalaman, kita nyo parang buslusi doon sa right side na yon, marami pang buhay at meron pa silang space na nalalangoyan. Pero sa side na to, nandito na yung mostly mga namamatay na isda natin. So binibira yung right side para pumunta ang isda dito sa left side. Kasi doon sa left side na yon, doon talaga ang pinakabusyo or fish bag ng ating lambat. Ayan guys. At kita nyo, unti-unti na silang nagsiskip dyan at naiipon. Kung kaya't ang galaw nila ay medyo parang hindi na katulad ng mga mabibilis. Medyo nanghihina na sila. Yan ang pinaka-bottom part guys. Madami ng patay. So kaya nga tayo ay pinapasilip ko yan para makita nyo, magka-idea ko na ganito pala yung ilalim ng fish bag natin. Na lagi nyo nakikita sinasalok natin, pero bakit nga daw patay? So ayan na nga po ulit, reiteration lang. Kasi nung nakaraan, na-content ko na rin po kung paano namamatay yung mga isda. So eto pa, another content para lubusan yung mga nawa at makita kung paano ang galawan nila sa ilalim. Halo ng yellowfin tuna at saka skipjack.
Sa pagkakataong ito guys, medyo may nakita yung ating diver na medyo may laslas or naputol na lubid or sinulid ng ating lambat. Kaya yan ay kanyang hahayumahin or tututusin para hindi magdire-diretso ang pagkabiyak niyan or pagkapunit or pagkasira ng lambat. Kasi habang binibira yung lambat natin guys, ayan ay bumibigat ng bumibigat na kaya naman yan ang trabaho niya to inspect yung lambat during sa ganitong portion na nandiyan na sa fish bag yung ating lambat. Kailangan ma-prevent yung pagkasira ng lambat kasi pag bumigat yan guys, may tendency na mabiyak yan. At pag nabiyak yan guys, ubos ang laman ng ating lambat. Kaya naman sayang na sayang guys. Kaya yan ang isang trabaho ng ating diver, ang magtahi ng lambat sa ilalim ng dagat. Kaya naman talagang pagka hindi ka sanay sa trabahong yan, marami ang masasayang na isda kung ikaw ay magdadive lang at hindi ka marunong magtahi sa ilalim guys. Gitna ng karagatan upang sila ay mahuli, maibenta bilang kabuhayan. Ito ang naging daan para ako ay mag-vlog, maihatid sa inyo ang kwento kung paano lumipad, maglayag sa dagat at manghuli ng isda. Hirap at saya, hatid ay kaalaman sa bawat isa. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Ako ay si mangingisda kung turingan, pero Kapitan Nilo ang tunay kong pangalan. Ako'y dalubhasa sa pagkapiloto. Ngayon ay vlogging ang bagong hilig ko. Another amazing shot underwater mga kasimangisda. Please like, share, comment, and subscribe. Simangisda lang po. The original is always the best. Thank you!